Sa video na to, ikwento ko sa inyo ang mga bagay na hindi niyo pa alam tungkol kay Major General Julius Javier. Una, siya ang GOAT ng kanilang class. Bilang member ng Philippine Military Academy, class of 1970, siya yung nasa pinakahulihan. Subalit, siya rin ang pinakauna na nakarating sa ranggo na full colonel noong taong 1983. Ang ibig sabihin, 13 years in the service ay kaagad naabot niya yung ranggo na full colonel dahil sa kaniyang combat accomplishments. Iyan ang isa sa kwento na talagang nagpapakita ang kaniyang kaastigan. Pangalawa, siya ay naambus at nakasurvive doon sa isang 3-kilometer na ambush site na kung saan ay nasa gitna ang kaniyang mga tropa lulan sa isang M35 truck. Mula doon sa bayan ng Pantukan, papunta sa direksyon ng Davao City, binaybay nila ang kalsada at pagdating nila sa isang high ground sa bandang Mawag, sa kinalagyan ngayon ng 10th Infantry Division, ay napakahaba na ambush ang inabot nila. Ito ay sa taong 1985. Dahil nasa gitna sila ng bakbakan, merong mga casualty kasama na doon ang kaniyang driver. At yung kaniyang katapangan ay naipamalas niya. Katunayan, siya ang naghakot ng mga wounded at mga patay sa kaniyang mga sundalo. At hindi makapaniwala ang mga tropa ng army na nagresponde sa lugar, paano siya nakasurvive sa matindi na giyera na iyon. Pangatlo, bilang isang battalion commander noon sa Sumisip, Basilan, nakakuha siya ng napakaraming baril na pagmamayari pala ng mga tropa na namatay sa mga bakbakan. Ang kanyang ginawa, nagpasabong siya doon sa kanyang batalyon at sumali ang mga members ng Moro National Liberation Front. At dahil requirement na i-turn in ang mga baril bago makisali sa sabungan, nakita nila ang mga serial number ay pagmamayari pala ng mga tropa na nakuhanan ng baril sa mga naunang mga bakbakan. Kaya napakarami ang kanilang nakumpiska na mga kagamitan na mula sa mga Moro na noon ay lumaban sa puwersa ng gobyerno. Ang sunod, siya ay parte doon sa military operations sa MV Karagatan. Ito ay sa taong 1972, test mission ng Scout Ranger Class 14 na kaniyang kinabilangan. Ipinadala sila para sumama sa operations. Pagkatapos na naglanding ang MV Karagatan sa Digoyo Point, ito ay sa Palanan, Isabela. Maraming mga baril noon ang nasundo ng mga members ng New People's Army sa pangunguna ni Lieutenant Victor Corpus. At bilang isang Scout Ranger, siya ay involved sa tracking operations na nagresulta
sa series of encounters na nagresulta sa pagkakuha ng maraming M14 rifles. Susunod, noong ako ay tiniente sa 1st Scout Ranger Regiment sa taong 1995, siya mismo ang kumuha sa akin para mapabilang dito. Ang quota namin noon ay 11 lamang, ngunit umabot sa 4 na po ang mga nagboluntaryo sa mga members ng Philippine Military Academy Class of 1994. Sa konti ng quota, siya mismo ang namili sino ang kanyang natipuhan among the graduates of PMA Class of 1994. At dahil doon, ako ay napabilang bilang mandirigma ng Scout Ranger. Kaya, utang na loob ko rin kay Major General Julius Javier kung ano man ang naabot ko sa serbisyo militar sa ngayon. Kayo, meron ba kayong iba pang nalalaman tungkol kay Major General Javier na hindi karaniwan nating nalalaman? Ilagay lamang sa comment section. Good vibes lamang tayo at ipamahagi ninyo itong video kung ito ay inyong nagustuhan.